Ngayong ikalawang linggo ng Kwaresma, masasaksihan natin sa mabuting balita ang pagbabagong anyo ni Jesus, ang kanyang transfiguration sa harapan ni Pedro, Santiago at Juan sa Mount Tabor. Tatlong mahahalagang mensahe ng pagbabagong anyo ni Jesus. Una, ito ay patunay ng pagka-Diyos ni Jesus. Ang pagbabagong anyo ni Jesus ay pagpapakita ng kanyang kaluwalhatian at ng kanyang kadakilaan bilang anak ng Diyos. Sa presensya ni Moises at ni Elias, ipinakita niya na siya ang katuparan ng batas at ng mga propeta sa lumang tipan. Pangalawa, mapapakinggan ulit natin ang tinig ng Ama mula sa langit, tulad noong binyag ni Jesus sa Ilog Jordan at ang sabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan." Nag-aanyaya ito sa atin na walang ibang tinig na dapat nating pakinggan at sundan, kundi yaong kay Jesus lamang. Panghuli, ang pagbabagong anyo ni Jesus ay paanyaya din sa atin na magbago tayo. Nais ng Panginoon na tayo din ay magbago at magningning upang maging karapat-dapat tayo sa kanyang kaharian. Ngayong Kwaresma, lagi nating kilanlin si Jesus bilang anak ng Diyos. Pakinggan siya at ang ating pakikinig sa kanya ay magdulot nawa sa atin ng tunay na pagbabago ng buhay. Pagbabago na magpapanatili sa atin na makasama si Kristo habang buhay.